Tanggapin na natin yung katotohanan na hindi nga lahat tayong borrowers or yung mga may gustong umutang sa mga super legit na utangan online ay maaaprubahan. Meron pa rin talaga na mga nare-reject at isa na din ako doon. So, hindi lahat ng nautangan ko online na super legit is naaprubahan ako. Kaya syempre, hindi natin may iwasan dahil sa kakapusan nga sa budget, dito din tayo pumupunta or kumakapit sa may mga matatawag nga natin na legal na utangan online dahil sila is mayroong SEC registration or nakaregister sila sa may Securities and Exchange Commission kung saan nga is nabibigyan sila ng lisensya para magpautang sa mga borrowers online. Pero ang kapalit naman ng pagpapautang sa atin, ilang araw lang, meron na tayo mare-receive na mga pananakot online. May mga messages sa may kapamilya natin, i-share yung mga utang natin sa kanila, yung buong pangalan natin. Kinokontak yung mga nasa phone book natin kahit hindi natin inilagay as contact references. Nakakatanggap tayo ng mga masasakit na salita at yung iba nga is na ipopost pa dun sa may mga pinagtatrabahuhan nila. Nai-stress ka ngayon dahil baka akala mo wala ka nang magagawa? So, meron. So, sa video na to ay i-share ko nga sa inyo yung mga ginawa ko din na ways para maitigil nga yung mga loan application harassments. Dahil personally is nakatanggap na din ako ng mga kung ano-anong masasakit na salita na itinetext sa akin at dun sa may mga hindi ko inilagay as contact references. Na-experience ko na din yan na ayan, i-share nila yung buong pangalan ko at yung utang ko dun sa ibang tao. O, di ba, nakakahiya talaga yon. At may na-research nga din ako ng mga batas na karamihan nga sa may mga loan application ay ayaw nilang malaman natin ito. Kaya kung ikaw na-experience mo na yung mga sinabi ko sa'yo or may mga kakilala ka na biktima din ng mga harassment, ay panoorin nyo yung video na to at sana makatulong din sa inyo. Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. At kung bago ka pa lang dito sa aking YouTube, ay huwag mo kalimutan mag-subscribe and pindutin mo na din yung notification bell para lagi kang magiging updated sa mga next uploads ko. And congratulations nga pala dito sa may mga nanalo ng 50 pesos na GCash dahil sila yung mga naunang mag-comment sa mga ina-upload ko araw-araw. So kung gusto mo ding makatanggap ng 50 pesos, every time na mag-upload ako, dapat ikaw yung mauna dyan lagi sa may comment section. And disclaimer nga pala, so yung video na to ay hindi siya legal advice. Ito ay share ko lang yung experience ko at yung mga dapat nga din natin gawin or awareness na din para alam natin kung ano yung mga karapatan din natin as borrower. So unahin na nga natin, ano ba muna yung loan application harassment? So ano yung mga harassments na to? Ito ba yung paulit-ulit lang na tawag? So hindi po. Ito yung tawag at text na may halong pagbabanta at may masasakit na nga na salita na matatanggap ka na kesyo idadama yung pamilya mo, ayan yung mga katrabaho mo, nagte-text, tumatawag kahit na 10 oras ng gabi, ipapakulong ka, i-home visit ka. Ito yung mga pag-contact sa may mga nasa phone book mo kahit na hindi mo inilagay as contact references at pinagbabantaan din sila. So ayun, hindi yan normal, hindi yan tama, at hindi rin yan legal. So lahat ng mga pagbabanta nila na yan, lahat ng harassments na yan ay mayroon ngang, ayan, batas silang nalalabag. So syempre ginagawa nila yung mga matitinding pananakot nila na yan para mapagbayad nga tayo agad-agad. So meron ding mga third-party collectors na sobra ding manggipit at kung ano-ano din yung mga pinagsasasabi. So hindi ibig sabihin na may utang ka ay ibig sabihin wala ka ng karapatan. So hindi porket may utang ka sa kanila, ibig sabihin nun is wala ka ng karapatan. So ito nga yung ilan sa mga batas na magpoprotekta sa atin. So una na nga yung Data Privacy Act of 2012 na ayon nga sa may batas na to, yung mga personal na information mo, kagaya ng mga nasa contacts mo, yung photos mo, at messages nga ay hindi pwedeng ipamahagi o gamitin ng walang malinaw nga na pahintulot mo. Ayan, kapag ginagamit ng loan application yung contact list mo or phone book mo, yung mga nandiyan sa phone book mo, para i-message yung ibang tao. So ayan, paglabag yan sa may Data Privacy Act. At next ay yung SEC, Regulation at Fair Collection Practices. Dahil yung Securities and Exchange Commission nga, ang nagre-regulate doon sa may mga lending companies. So hindi pinapayagan yung pananakot, pagmumura, pagbabanta at pag-contact sa may mga taong hindi naman borrower or co-maker. So kapag ginawa nila yon at sobrang dami na nagre-report sa kanila, so maaari silang masuspinde o mawalan ng tuluyan nga ng lisensya. At next ay yung Cybercrime at Revised Penal Code. Ayan, kapag may threats, may paninirang puri, pag-post nga doon sa may picture mo online, ayan, sa may social media, ay may pananagutan nga din yan sa batas. So ngayon, paano mo ititigil ang loan application harassment? So ito nga din yung ilan sa mga ginawa ko.
Ayan, so una, huwag ka munang magpapanik pagka ganyan, huwag ka munang magpaka-stress. Dahil yung pressure tactic nga nila na yan na ginagawa is para mapagbayad ka agad-agad. So ayan, kalmahan mo lang. Dahil pagka naunahan ka nga ng takot or galit, baka lalo ka lang ma-stress. Ayan. Yung pangalawa mong gawin, dapat ay i-document mo lahat dahil magagamit mo yan as proof or pruweba. Pagka ini-report mo nga sila. Yan, screenshot mo yung mga messages nila na yan. I-save mo yung call logs kung gaano sila kadaming mag-miss call sa'yo or tumawag kahit na this oras ng gabi. Ayan, kung pwede mong i-record mo yung way nila ng pakikipag-usap sa'yo or paniningil. Dahil lahat ng yan nga yung magiging ebidensya mo ng harassment nila. So kung na-post ka din online, i-screenshot mo din yan at kung anong loan application yan na nagko-comment din. At next nga is, i-revoke mo yung mga permissions or tanggalin mo yung mga permissions na inalaw mo nung nag-apply ka sa kanila. Meron din akong ginawang video dyan, tutorial, kung paano nga tanggalin yung mga permissions na inalaw mo bago mo i-uninstall yung isang loan application, kung paano burahin yung loan details mo na ibinigay mo sa kanila. Ayan, pumunta ka sa may settings mo at tanggalin mo yung mga pinag-aalaw mo sa kanila. Dahil hindi mo nga alam dyan sa may pag-alaw mo, ay pwede na pala nila mabasa yung mga messages sa'yo, pwede na pala nila makita yung mga pictures mo dyan, at pwede na pala nilang ma-access yung nandiyan sa may phone book mo. Pwede din nilang ma-access yan kung ano-ano mga naka-installed na application dyan sa cellphone mo. At pwede din nga nilang access kung ano yung pinaka-exact na location mo. So yan, tanggalin mo lahat-lahat yon. Dahil dyan nga din nagsisimula yung harassments. Pagka meron na silang nakikita na mga pwede nilang harassing din na nasa phone book mo, at make sure lang kasi na pagka uutang tayo online, limit lang natin sa 5 yung nasa phone book natin. So next ay pwede mo silang i-message, ayan, isang beses lang. Dahil ako minessage ko nga din yung mga ibang nagte-text sa akin. Ayan, sabihin mo na hindi mo naman tinatakbuhan yung utang mo, babayaran mo pa din naman yan. At lubayan nila yung mga ganyang panghaharas. So yon, wag kang makipag-away para hindi ka nga lalo ma-stress. So next naman, i-block mo sila. Yung mga numbers na yan na kung ano-anong mga pinagsasasabi, pwede mo silang i-block. Dahil meron ka pa din namang application, doon ka na lang magbayad. Ayan, huwag mong pansinin yung mga nagte-text sa'yo, yung mga tumatawag sa'yo, i-block mo lahat ng mga numbers na yan. Para wala kang ang mabasa ng mga masasakit na salita. So, doon ka magbayad, doon ka lang magbayad sa pinaka-application. Ayan, para sa yung peace of mind, kung maliit lang naman yung utang mo, 500, 1,000, ayan, bayaran natin para sa ating peace of mind. Dahil syempre, utang natin yon, obligasyon natin yon. At next nga ay syempre, i-report natin sila. Pagka sobrang dami na nag-report, mas mabilis nga silang mawawalan ng lisensya. At mas mabilis aksyonan. So, pwede ka magpunta sa may page ni Madam Kikay Bautista dahil, ayan, marami din siyang mga natutulungan dyan. So, pwede kang mag-report sa may NPC or National Privacy Commission para sa may data privacy violations. Pwede kang mag-report sa SEC or Securities and Exchange Commission para sa may unfair collection practices at sa may PNP Anti-Cybercrime Group kung may threats or pananakot na nga sa'yo. And lagi ko nga din sinashare yung sinasabi nga ni Attorney Shell Jokno na ang utang ay isang civil obligation. Ayan, hindi siya krimen kaya walang makukulong sa utang. Pero syempre, kung ikaw naman na borrower ay may halong pananakot na gumamit ka ng fake ID, fake information mo, at meron ka talagang plano na wag bayaran yung uutangin mo is pwede kang pumasok sa may kasong estafa. Kaya, ayan, be a responsible borrower. Ilagay kung ano yung tama at lagi niyong tandaan kung hindi niyo kayang bayaran doon sa may due date na ipinakita sa inyo is better wag na lang i-accept. At syempre, ayan, isa siyang obligasyon. Utang natin to, obligasyon natin pa rin siyang bayaran. Dahil kung meron man silang mga nalabag na batas, ang pwede natin gawin ay deadmahin sila. Pero kung yung agent naman na nakausap mo is mapapakiusapan naman, ayan, tutulungan ka, bibigyan ka ng mga options para mas mapadali yung pagbabayad mo. Ayan, kung ako sa inyo para sa peace of mind, bayaran pa din natin. So yung harassment na yan, sila yung mali. Ayan, nangutang lang tayo. May protection tayo, sila yung lumalabag sa batas. Kaya meron pa din tayong karapatan. So tandaan nyo lagi na ang harassment ay hindi dahilan para hindi natin bayaran yung utang sa kanila dahil ang utang nga ay isang civil obligation na kailangan pa rin nating bayaran.
At tiyakin nyo lang lagi na pag uutang kayo online, basahin nyo lahat-lahat ng loan details. Ayan, yung mga reviews sa may application, doon sa may Play Store or App Store para magka-heads up kayo kung maganda ba tong utangan or hindi. So, ayan lang, kung may kakilala kayo na, ayan, nakakaranas ng mga harassments, ay pwede nyo i-share yung video na to. Or i-comment nyo din dyan sa comment section kung ano yung mga na-experience nyo at kung ano mga loan application yung may mga natanggap kayong harassment or pananakot para maging aware nga din yung mga iba at maiwasan yon. So, ayan lang. Thank you for watching. And kung may share din kayo, ayan, comment down below. Thank you for watching and see you on my next vlog. Bye!